Totoo si Sun God Nika na narinig lang noon ni Bonnie sa kwento ng kanyang tatay na si Kuma. Si Kuma naman ay narinig din to noon sa tatay niya na isang buccaneer. Habang ang tatay naman ni Kuma ay narinig din to sa kwento ng kanyang mga magulang noon. Ito ang common na tema ng story ng One Piece, ang inherited will na kinakatakutan ng world government. Dahil kahit ubusin nila ang lahi ng mga buccaneer, Lunarian at marami pang iba, ang paniniwala sa legend ni Sun God Nika ay hindi mawawala sa mga nakamana ng will nila. Si Kuma na ang maaaring maging huling buccaneer sa mundo. Pero hindi pa rin maglalaho ang legacy ni Kuma dahil ang will ni Kuma ay napasa na niya kay Bonnie. Si Bonnie ay hindi makapaniwala sa nakita niya sa Egghead Island. Si Vegapunk ay inatake ni Saturn. Noong nalaman ni Saturn ang ginawa ni Vegapunk na may highest authority sa mga pacifista pala ay si Bonnie. Si Kizaru naman ay inatake ng kanyang laser ang mga bumabagsak sa ere na sila Kuma. At nung tatapusin na ang buhay nila ni Kizaru na parang wala ng pag-asa ang lahat, ay biglang dumating si Luffy habang tumatawa para iligtas silang lahat. Inatake ni Luffy si Kizaru na naging dahilan para tumalsik sa lupa si Kizaru. Pagkatapos ito ay ginawa ni Luffy na rubber ang parte ng Fabrio Paste para hindi masaktan ang mga bumabagsak na sila Kuma. Si Bonnie ay nilapitan agad ang sugatan na si Vegapunk para kamustahin to. At dito ay narealize si Bonnie ang naririnig niyang rhythm na nanggagaling kay Luffy. Ito ang Drums of Liberation na naririnig niya palagi sa kwento ng tatay niya na si Kuma. Ayon sa kwento ni Kuma ay malaki ang paghanga niya kay Nika. Na ayon sa story, si Nika ay ang tagapagligtas at tagapagpalaya na nagbibigay ng pag-asa sa lahat habang maririnig mo na tumatawa to sa tono ng Drums of Liberation. Ito ang kwento na hindi makakalimutan ni Bonnie na laging kinikwento sa kanya ng tatay niya na si Kuma habang nakangiti ito. At para mawala ang pagdududa ni Bonnie, sa nakikita niya ay sinabi ni Vegapunk na si Straw Hat Luffy ay si Sun God Nika. Ang bata na may rubber power na kilalaban ng world government noon sa Enies Lobby. Na nasabi pa ni Kuma kay Vegapunk na si Luffy ay ang parang idol niya na si Nika. Sa Thriller Bark naman ay napatunayan ni Kuma na mayroon ding exceptional friend si Luffy na handang itaya ang buhay nila para protektahan ang kanilang kapitan. Sa Sabao de Archipelago naman, si Kuma ay narinig na nagkakagulo sa slave auction house dahil may pirata daw na umatake sa isang celestial dragon. Hindi makapaniwala si Kuma sa narinig niya. At dahil sino nga ba naman ang mga ngahas na umatake sa isang celestial dragon na tinuturing na Diyos ng mundo? At isa pa ay napakalapit lang na Sabao sa Marine Headquarters. Noong sumilip si Kuma sa auction house ay nagulat siya na ang Straw Hat Pirates ang nakita niya. Hindi makapaniwala si Kuma na nagawang suntukin ni Luffy ang isang celestial dragon para protektahan ang isang fishman. Ayon kay Kuma ay walang gumawa ng ganito sa ilang daang taong nakalipas at ito ay matuturing na high treason. Dahil dito ay nagdesisyon si Kuma na protektahan ang Straw Hat Pirates mula kay Admiral Kizaru at sa New World. Ayon kay Kuma ay hindi pa handa ang Straw Hat Pirates para sa New World. Kaya pinadala niya ang bawat isang miyembro sa lugar kung saan sila magiging malakas at handa para sa New World. Ginawa to ni Kuma para kay Luffy dahil naniniwala si Kuma na balang araw ay si Luffy ang magliligtas sa mundo. At ayon kay Vegapunk ay tama lahat ang naging desisyon at paniniwala ni Kuma para kay Luffy. Dahil si Luffy ang legend na idol ni Kuma. Si Luffy ay si Sun God Nika. Kaya si Bonnie ay hindi na nakapagsalita at napatingin na lang sa story na naging totoo na nasa harapan niya na si Sun God Nika. Sa kabilang banda ng Egghead ay walang tigil na inaatake ng maraming marine battleship ang isla dahil sa Buster Call order ni Saturn. Pero ang pag-atake nila ay biglang tumigil dahil biglang may dumating na higanting barko na papunta sa Egghead. Ang mga marines ay hindi makapaniwala sa nakita nila dahil alam nila ang pirate group na to ay nawala na ng ilang taong nakakalipas. Pero walang duda na ang pirate group na to ay ngayon nasa harapan nila. Noong inumpisa ng atakihin ng mga marines ang higanting barko ay nakita na natin ang paparating pala sa Egghead Island ay ang giant pirates na ilang taong na naging inactive sa pirating world. Ang members ng giant pirates na to ay ang dalawang giant na unang nakilala ng Straw Hat Pirates noon sa Little Garden. Ito ay si Dory at Brogy. Si Dory at Brogy ay sinabi sa mga marines na wag na silang magtaka kung bakit nagpunta ang giant pirate sa Egghead. Dahil nandun sila para kay Straw Hat Luffy o tinatawag din na Sun God Nika na isa na namang matinding revelation sa One Piece.
Ang ibig sabihin nito, ang mga Giants ay alam din ang legend ni Sun God Nika. Pero ang pinagkaiba nila sa Buccaneer na si Kuma, na alam lang ang story tungkol kay Nika, ang mga Giants na si Dory at Brogy ay alam na si Luffy ay ang Sun God Nika. Maaari kaya ang mga Giants dahil hindi sila na-extinct at napakarami pa nila ay mas kumpleto ang impormasyon kay Sun God Nika na para sa kanila ay hindi lang story o legend si Sun God Nika. Hindi katulad ng Lunarian at Buccaneer na inubos na ng world government na maaaring naging dahilan ng pagiging limitado na lang ng knowledge nila tungkol kay Nika na pinaniniwalaan na lang nila na isa na lang tong legend. Pero malaki din naman ang posibilidad na kay Shanks galing ang impormasyon na nalaman nila Dory at Brogy. Pero para sa inyo, saan tingin nyo nang galing ang kaalaman tungkol kay Nika ng mga Giants na si Dory at Brogy? Ito ba ay dahil parte din ng Giants ng Ancient Race? At dahil mahaba ang lifespan ng Giants, ay mas kumpleto ang impormasyon nila tungkol kay Sun God Nika kaysa sa ibang race? O si Shanks ba ang nagsabi ng impormasyon na to kay Dory at Brogy? Ilagay nyo na lang sa comment at sagot nyo. At huwag nyo na rin kalimutan, pindutin ang subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. Dahil ang mga nakasubscribe sa channel na to ay sobrang saya ng buhay. Maniwala kayo, tinanong ko silang lahat.